ito pag-usapan natin to, na kung saan, mga kababayan, itong si Secretary Larry Gadon ay gigil na gigil. Parang gusto na ho ng lunukin ng buhay. Itong si VP Inday Sara Duterte. Ha? Ako nga lang, gusto ko na talagang mag-resign ito eh. Ha? Si VP Inday Sara Duterte. Wala namang ginagawa ito. Display lang ito. Wala naman to. Pupunta sa ibang bansa. Magra-rally. Tapos yung mga sasabihin, puro laban sa gobyerno. Puro laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala naman ito, si VP Inday Sara Duterte. Isa pa yan. Kaya lang yung iba, kaya lang aminin nyo, kaya lang yung iba, nagustuhan si Martin Romualdez kasi kalaban ni VP Sara. Tapos si Martin Romualdez, pinsan si Pangulong Bongbong. Diba? Ano bang dahilan ba't niyo minahal yan, si Martin? Wala naman. Ninong. Yan talaga buhay. Ninong, yan talaga buhay. Ang buhay ay weather light. VP Sara Duterte ay kasi sa totoo lang, nagsasawa na ako sa pagmumukha nito. Oo. Panoorin muna natin ito mga kababayan. Itong si saan ba yun? Larry Gadon. Pakinggan natin to. Resign, Sara, resign. Dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because she has lost the moral ground to sit as the Vice President of this country. Dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan, magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds na talaga namang halatang-halata na wilaldas lang niya. At tungkol din doon sa mga expenses na milyon-milyon ng Office of the Vice President na ang mga naka-item ay sobrang laki ng mga procurement nila na sinasabi lang nila na nagkamali. Pwede ka ba naman magkamali ganun? Paulit-ulit nagkakamali ka? Milyon-milyon nagkakamali ka? Mga items na nagkakahalaga ng halos 10% lamang from the amount that you have placed in your expenses. Talagang halatang halata. No? Kaya dapat na itong si Sara ay mag-resign na. At itong affidavit ni Madriaga ay punong-puno ng mga katotohanan. Magmula sa mga detalye, sa mga pangalan at sa mga lugar, talagang makikita mo yung mga detalye at yung mga pangyayari ay talagang makatotohanan. At kaya dapat ay itong si Sara ay mag-resign. At bakit naman siya papasyal doon sa 10 oras ng gabi, doon sa BJMP, para kausapin itong si Madriaga sapagkat natatakot siya na ito ay ilabas. Nailabas na. Kaya ngayon ay talagang wala nang karapatan itong si Sara na maging Vice President. Kaya Sara, resign. Sara, resign. Dapat na mag-resign ka dahil wala ka namang alam. Napakababaw ng utak mo. Isa kang boba. Saksakan ka ng boba. Hindi ka nalang magsalita. Lahat na lang gusto mo basahin. Walang laman yung ulo mo. You cannot even speak straight English. You cannot expound your thoughts. Paano na yan? Wala ka man lang statesmanship on anything. Alam mo nung nandun ako sa United Nations General Assembly sa Doha, Qatar, yung mga ministers doon, ang gagaling nila magsalita. Pero sila, galing pa ng mga African countries yan, pero ang gagaling nila magsalita nang walang binabasa. Nakakausap namin na talagang based on their experience, yung kanilang thoughts, yung kanilang mga sinasabi, the way they explain, ang gagaling nila. Itong si Sara, napakaboba, saksakan ng boba. Walang alam. Kaya talagang hindi siya dapat maging Vice President. Buti na lamang at nahalata na natin kung ano pala ang qualities niya, kung ano ang capacity niya, kung ano ang mental state of mind niya. Talagang napakalayo. Hindi po pwede talagang maging leader yung ganyan dahil boba, saksakan ng boba. At wala talagang alam. At bukod pa doon, indulgence tayo pa. Kaya dapat talaga, mag-resign ka na. Sara, mag-resign ka na. Ginugulo niyo ang Pilipinas. Puro kayo destabilization. Masama ang epekto sa ating bansa, pero sige pa rin kayo. Hindi kayo nag-iisip para sa bansa. Iniisip nyo, kaya nyo kasi gustong mag-resign si BBM or tanggalin si BBM, ay para makalibre kayo sa inyong mga kasalanan, para maitago ang inyong mga kaso. Kaya ganyan. Kaya kayo nagdi-destabilize. Kaya ikaw, Sara, dapat mag-resign ka na. Wala ka silbi. Boba ka. Boba ka sa ating boba. Nananawagan ako. Hindi man lang yata huminga ito si Hindi man lang yata huminga ito si Larry Gadon. Hindi man lang yata gumamit ng tuldok, ano.
Eh kayo ba'y naniniwala na si VP Inday Sara Duterte boba kaya dapat mag-resign na? Pero aminin niyo mga kababayan, ito tapatan tayo. Set aside ko yung pro Marcos. Set aside ko yung anti-Duterte, anti-DDS. Kumbaga, isasagot lang ako ng totoo. Gigit na ako ngayon. Kung tatanungin niyo ako, kung si VP Inday Sara Duterte pang-presidente, hindi no? Hindi. No? Parang kahit gusto niya, paano ko ba ilalarawan? Gusto kong hanapin yung pinakamagandang salita para maintindihan nyo eh. Parang sa sobrang bobo ni VP Inday Sara Duterte, kahit gusto niyang magpanggap na matalino, parang di niya kayang gawin. Ang sarap. No? Ang sarap big kasi. Ulitin natin ha. Take 2 nga natin direct. Take 2. Lights. Camera. Action. Sa sobrang bobo ng ating Vice President Sara Duterte, kahit gusto niya magpanggap na matalino siya, hindi niya magawa. Ang sakit ng puti. Ang lasap nun ah. No? Putik. Ganong katindi yung kabobohan. Ano? Isipin mo, pagpapanggap ka na lang matalino, di mo pa rin magawa. Ganong katindi. No, the way ng kanyang pananalita, the way ng pagharap sa camera. Minsan nga yung maharap sa camera, nanlilimahid ng pawis eh. Ano ba yan? No? Ganong katindi. Sa sobrang bobo, hindi mo lang magawang magpanggap na matalino. Ganong katindi. Kasi may mga ganon eh, di ba? Kahit mahina ang utak mo, kaya mong magpanggap na matalino, the way ng iyong kilos, the way ng iyong pananamit, the way ng iyong pananalita, di ba? Para matakpan man lang yung kabobohan mo, di ba? Pero ito, sa sobrang hina ng utak niya, kahit pagpapanggap na may utak, di niya magawa. Grabe ka, Chris Ulo. Ang bigat. Kaya hindi pang presidente ito, mga kababayan. Hindi pang presidente ito. Presidente ng Union, pwede pa. Ha? Doon, sa presidente ng Union, pwede pa. Wala. Isipin mo, pag ito nanalo maging presidente, ito maging representative ng Pilipinas. Eh, pag naging presidente ka, lumalabas, parang ikaw ang ahente. Ikaw ang agent ng Pilipinas. Pupunta ka sa ibang bansa. Parang manghihikayat ka na mag-invest ka rito sa aming bansa. Parang ganun eh. Diba? Ganun ang trabaho ng presidente. Pag nagpupunta ng ibang bansa, manghihikayat kayo sa amin. Mag-invest kayo sa amin. O kayang bansa namin. Ganito, ganyan. Eh, paano niya gagawin yun? Parang palengkera eh. Baka, mamaya may magtanong lang dyan eh. Sabihin ng presidente or prime minister doon, sabihin niya, nung tanong. Ano ba eh? Eh bakit ba natin nasasabi na hindi pang presidente ito si VP Inday Sara Duterte? Kasalanan din naman niya eh. Sa mga inacting niya sa harap ng camera eh. Sa mga salita niya sa harap ng camera eh. Isa rin naman may gawa eh. Ha? Isipin mo, vice president ka, kababae mong tao, magsasabi ka ng huhukahin mo yung buto ni Ferdinand Marcos Sr. tatapon mo sa West Philippines. Isipin mo, vice president ka, lalabas sa bibig mo yun. Tapos si PBBM, puputulan mo ng ulo. Vice president ka, mamumutol ka ng ulo. Ano yun? Ha? Eh, doon pa lang, dapat mag-resign ka na. Sa totoo lang, kung ako yung vice president, sinabi ko yun ngayon, tapos kinaumagahan, na-realize ko, mali ako. Magre-resign na ako. Hindi kasi talaga ano yun. Hindi tamang sabihin, i-act ng isang vice president yung ganun. Alam ko yung mga vlogger din naman niya sa kabila, kaya lang din naman pinakikisamahan si VP Inday Sara Duterte, pinagtatanggol, dahil lang din kay Digong. Sigurado yan. Dahil lang din kay Digong. Pero sigurado, ako, naniniwala ako eh, hindi rin nila gusto si VP Inday Sara Duterte. Wala na, sa bagay, ano ba mas mahirap lunukin?
Si VP Inday Sara Duterte, o ipagtanggol mo si Kibuloy, na sabi ni Kibuloy, ang kaluluwa daw natin, siya may-ari. Isipin mo, si Kibuloy, pinagtanggol pa ng ganon. Ha? Isipin mo, si Kibuloy, sinasabi, walang makakarating kay man na hindi dadaan sa akin. Oh. Akin ang kaluluwa nyo. Isipin mo, pinagtanggol. Nakakuha pa ng taga-suporta. Nakakuha pa ng taga-suporta. Sige, Buloy. Oh, kaya hindi na ako magtataka nalunok nila si VP Inday Sara ng Duterte ng gano'n. Kasi si Kibuloy nga, nalunok pa nila yung gano'ng sistema. Isipin mo, kaluluwa daw natin kay Kibuloy. Ha? Isipin nyo yun. Kaluluwa natin kay Kibuloy. Pero nakakuha pa sila ng suporta sa mga vlogger. Pinagtanggol pa nila. Mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Ha? At nakakami ulam sa amin sa babae. Kita-kita ulit tayo mamaya. Bye-bye po. Maraming salamat. Happy Sunday. God bless inyo lahat. Bye-bye po.